Colonel. Wala yung OPBC. Ng Pilipinas, wala naman kasing kinalaman yun sa Office of the Vice President. So, nagluluksa. Yung turning point ko na tinanggap ko na yung, pero hindi nila ako kilala bilang isang kaibigan o isang tapit pangulo. Pero syempre ako, 1921, di ba? ng kahit ano. Bigyan ko lang kayo ng example ng buhay ko, no? Executive terms, 9 years kang ayaw ko din, pero sabi ko, ayaw tumakbong 2019, di ba? In advance hard, but it... Grabe, no? Ang aga ng election ngayon, mga kababayan, no? Sobrang aga po talaga ng election ngayon, sa totoo lang. Di ba? Ang aga ng election, Sara Lustay Dutae po. Ayan, hello, Sir Ballpoint Man. Ay, si Mirador Picua po ito. Ayan. And, ayan, nandiyan pala yung ating kabengador, si Ballpoint Man. O, diba? Ako, may mga nakapasok na Dutae, supporter, mga kababayan, mga didilis. So, pakinggan natin to si Lustay. Ito, nahanap na natin. O. Yun na, hindi ko siya ma-explain. Oh. Pero baka yun nga yung plano talaga ng Diyos, diba? Kasi at that time, nirecruit lang ako para tumakbong vice president. Oh, ayan nirecruit lang daw siya para tumakbong vice president, mga kababayan. Oh. Sabi, nirecruit lang daw siya. Akala ba namin ikaw ang lumapit kay Pangulong Bongbong Marcos dahil ikaw mismo nagsabi, 'di ba, doon sa sa campaign rally nyo dati na ikaw ay lumapit kay Bongbong Marcos, wag president. Tapos ang reason naman ng desisyon ko tumakbong vice president ay dahil yun nga may continuity namin ay continuity and unity. Ibig sabihin, itutuloy yung mga magandang nagawa ng Duterte administration. Ang tanong, eto ang tanong, mga kababayan. Sara, meron ba nagawang mabuti ang tatay mo? Meron ba nagawang maganda ang tatay mo? Di ba nga, mga kababayan, wala ngang halos natapos na build. Sa ilang daang proyekto, mga kababayan, kahit nga mga didilis hindi nila alam yung natapos na infrastructure ni ni Digongyo, 'di ba? Na gumaganong ganun sa dahig, 'di ba? Yung nagaganong 'di ba? Yung may parang kala mo bibigay na yung baga, no? Hindi nga nila alam kung ano yung nagawa ni Digongyo na maganda, tapos sasabihin ni Sara na itutuloy daw ang plano daw na unit team, ituloy yung magandang nagawa ni tunay na bangag, 'di ba? Ni tunay na bangag kasi yan talagang tunay na bangag 'di ba? Yan yung addict sa fentanyl. 'Di ba? Kaya nga siya nasa dahik 'di ba? Puro kabalbalan, kahayupan, katarantaduan ang pinagagawa sa bansang Pilipinas, nagpapatay pa ng mga tao, 'di ba? Na tumakbong Pangulo, pero tumakbo ako on the national stage as Vice President. So parang pakiramdam ko noon, nabigay ko pa rin sa mga tao yung kagustuhan nila. Na Hindi ko ma-explain. On the hindsight, tignan mo, puro hindi raw niya ma-explain anong klase ito, 'di ba? Alam mo, alam niyo mga kababayan yung mga ganitong klase ng personality, ganitong klase ng platform ng pag-uutak, yung nakalinya sa utak ni Sara, ito po ay pang-barangay official po ito pang-barangay official ito. Hindi po nararapat ito kahit sa Senado, kahit sa Kongreso, hindi papasa po Diba? Yung mga ganitong mentalidad, kagaya ni Miao Miao, kagaya ni Marco Beta, kagaya ni Robin Isnak Padilla, 'di ba? Kagaya ni Tago Bato, kagaya ni Bongoloid, 'di ba? Yung mga yan, pansinin niyo,
Isa ang takbo ng utak. Alam nyo kung ano? Ha? Alam nyo kung ano? Manindikato. O maging gawing sindikato yung kalakaran sa gobyerno. 'Di ba? Oh. Kaya ganun po yung mga pananaw nila, 'di ba? O mungkatin nyo, palaging sinasabi hindi ko ma-explain. Eh, hindi ka naman talaga marunong mag-explain. Buffering ka eh. 'Di ba mga kababayan? Buffering. Ang ginawa ng Diyos, Oh. para ihanda ako. Ang nakakahiya dito, mga kababayan, gamit ng gamit, laging ginagamit ang Diyos. Diyos daw, Diyos daw. Oh. 'Di ba? Alalahanin mo, Sara, minura ni Digongyo ang Diyos. Yung tinatawag mong Diyos, minura. Oh. Hinamak ni Duterte. Sa pagtakbo ko bilang Pangulo. So, connected din sa pangalawang tanong. So, sabi mo kasi hindi ka pinanganak para lang habulin ng happiness. So, kung hindi happiness, VP, ano ang mission mo talaga? Yung sinasabi ko, hindi happiness, palagay ko, hindi happiness ko kasi sabi ko nga, gusto kong maging doktor, hindi naman nangyari sa akin. Gusto kong maging 3-term. Ito talaga hanggang ngayon, masakit sa loob ko ba na hindi ko masabi sa mga tao, uy, 3 consecutive terms ako na mayor. Kasi, kung isipin mo, 9 years yun mas mataas pa yun kesa sa termino ng vice president. Oh, exactly your point. Imagine daw imagine 9 years siya sa Davao. 3 term, mga kababayan. Oh, ano po bang nangyari sa Davao, mga kababayan? Ano bang improvement ng Davao? Kahit naging presidente kahit naging presidente po si Digongyo, walang nangyari sa Davao. Saksim buhay po kami dyan. Alam nyo kung bakit? Pinuntahan namin ang Davao during presidente si Digongyo. Wala pong lahat ng infrastructure doon iniwan ng pamilya ni Bongo. Di ba? Oh. Ganon kalulupit ito, ganun kalupit ang mga mafia. Oh, imagine mo pagmamalaki mo, sabi niya, imagine 3 consecutive terms. Oh, hindi raw niya mapagmalaki. Paano mo mapagmamalaki yan? Wala ka naman literal na nagawa, di po ba, mga kababayan? Oh. So, yung tiwala ba ng tao na ibalik-balik ka niya sa doon sa posisyon na yun, parang para sa akin napakalaking accomplishment bilang isang tao. So, hindi pa rin. Wala pa rin sa akin. Wala. Sa kanya na nanggaling, mga kababayan. Supposed to be, dapat masaya daw siya. Pag malaki na, consecutive years siya, 9 years siya. No, ang termino na inupo niya sa yun nga lang, yun ay wala daw para sa kanya, wala daw. 'Di ba, mga Davaoenyo? Ikaw Lods BPM, naandiyan ka, ano masasabi mo dito, sa dating mayor nyo? 'Di ba? Dating mga taga Davao na lumipat ng Luzon, nagsusumiksik sa Luzon, 'di ba? Pero ang binabato nila, Davao is the best. 'Di ba, mga buang? Davao is the best. Maganda daw sa Davao, mga gunggong nandito sa Luzon, dito sa Maynila nagsusumiksik, 'di ba? Yung iba nag-aartista pa. Nag-audition pa dito sa Maynila para lang dito hanapin ang kapalaran nila. Bakit ano nagawa ni Sara diyan? Ano nagawa ng Duterte family diyan? At bakit wala kayong trabaho? Dito kayo nagsusumiksik sa Luzon, maganda naman pala Davao. Kasi ang katotohanan, mga kababayan, sa bibig nila manggagaling yan. 'Di ba? Sa bibig nila manggagaling yan. Puta, sigaw kayo ng sigaw ng na Davao. Puta, nandito naman kayo sa Pilipinas, nandito naman kayo sa Luzon. Dito kayo nagsusumiksikan.
'di ba? Oh. Anong katwiran nyo? Walang trabaho sa Davao Tapos sasabihin nyo, Davao is the best. Kung Davao is the best among the rest, 'di ba? Hindi kayo magsisiksikan dito, mga Mongoloid, 'di ba? Tinatarantado nyo lang ang sarili nyo. Ibig sabihin nun, nasa Luzon ang oportunidad. Huwag kayong magpaka-plastic sa sarili nyo dahil hindi papalag ang Davao sa Luzon. Kahit nga sa Makati, hindi papalag yan eh. Diba? Papalag ba yan? Hindi papalag yan. Bakit? Alam nyo kung bakit? Uso dyan patayan. Uso sa Davao patayan, droga. Yung mga na tawag dito, ginagawa ng falsipikadong birth certificate ng mga Chinese. 'Di ba? Na nasa bat ng ng mga NBI. Tapos magmamalaki kayo rito na di umano ang Luzon ang pinakang kulelat, 'di ba? In your dreams, ika nga. So, ang tingin ko, hindi para sa akin ang magplano kung ano yung kagustuhan ko sa buhay ko. Ang para sa akin ay makinig sa Diyos at makinig kung ano sinasabi ng taong bayan. Makinig daw sa Diyos. Gaga. Huwag ka makinig sa Diyos. Huwag ka makinig sa Diyos kasi minura ng tatay mo, tinawag na estupido ng tatay mo ang Diyos.